Kabanata 611. Diretso. Pero Miss Ria, ito po ang Great Sky Group, na may pamagat na Great Sky of the East. Kamakailan lang ay naitatag ang Southern Commerce Chamber, samantalang ang Autumn Field ay halos hindi na naitayo ang pundasyon nito. Hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos, sabi ni Ferguson Ford. Tawakas ay nagsalita si Tir Summers, Mr. Ford, dahil nagsalita na ang aking asawa, tiyak na malulutas niya ito para sa iyo. Hindi na kailangang sabihin pa. Let me take over. Mr. Summers, ikaw. Alam ni Ferguson ang kaguluhan na idinulot ni Tir sa Strego City kamakailan. Sa kabila ng insidente ng pamilyang Jones na hindi alam ng karamihan ng mga tao, ang mga insidente lamang ng pagpapabagsak ni Tir sa pamilya Saxton at pagkatalo kay Clement sa Lake Ty ay sapat na upang patunayan kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, sa mata ng mga dignitaryo ng Strego City, hindi pa rin may kumpara ni Tir ang Great Sky Group. Kung tutuusin, ang katanyagan ng kumpanya ay masyadong nakakatakot nitong mga nakaraang taon kung kaya't ang takot ay nakaukit na ngayon ng napakalalim sa isipan ng mga mamamayan. Sa Strego City, ang Great Sky Group ay royalty. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nang ang pahayag na ito ay nagmula sa bibig ni Tir, nadama ni Ferguson ang malaking pagtitiwala sa nakababatang lalaki. Mr. Ford, masisiguro ko sa iyo na malulutas ko ang isyong ito, ngunit mayroon akong kondisyon, sabi ni Tir. Mr. Summers, please tell me, mabilis na sagot ni Ferguson. My requirement is that you have to follow my arrangements unconditionally. Whatever I ask you to do, you do it. I need your full cooperation. Walang problema. Halos walang pagdadalawang isip na sagot ni Ferguson. Ngayong pinilit siya ni Elias sa isang sulok, wala na siyang ibang pagpipilian. Kung kaya niyang iligtas ang Starlight City, kalimutan ang pakikipagtulungan kay Tir, maaaring ibigay pa ni Ferguson ang kanyang buhay bilang kapalit. Sige po. Wait for my news tomorrow. As for the specifics, I'll let you know soon, ani Tir. Okay. Pagkaalis ng Starlight City, nagmaneho sina Tir at Winifred pabalik sa apartment. Nilipat na sana sila ng bahay ngayon pero dahil sa isyu ng Starlight City, naantala ito. Sa loob ng sasakyan ay parang gustong magsalita ni Winifred ngunit nagdadalawang isip. Ngumiti si Tir. Sweetheart, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang. Hindi na kailangan pang magpigil. I just want to know how you plan to solve this. Hanggang ngayon, wala pa rin akong clue, sagot ni Winifred. Huwag kang mag-alala. Talagang kaya kong alagaan ito. At saka, ang pagkakaroon ng tumor tulad ng Great Sky Group Foundation ay magdudulot lamang ng mga sakuna, kaya hindi lang ang problema ng Starlight City ang gusto kong lutisin, gusto ko ring alisin ang tumor na ito. Sabi ni Tir. Kulat na tinitigan ni Winifred ang asawa. Paano mo balak gawin ito? Ngumiti si Tir. Malalaman mo pagdating ng panahon. Tama, mahal, I think that charity is a necessity. Be it for the company's development or personal growth, I feel that it's a must. Once this all over, why don't Autumn na mag-set up din ang field ng charity foundation? Oo naman. Nang hindi man lang nag-isip, tumango si Winifred bilang pagsang-ayon. Actually, may mga ganyang naiisip ako dati. Kaya lang, masyadong mabilis ang pag-develop ng Autumn Field, kaya wala akong panahon para tuklasin ang field na ito. Pero simula nang makilala ko si Mr. Ford, naantig ako sa kanyang kabutihang loob. Naniniwala ako na may karma ang mundo, at iyon ang pagtulong sa iba ay pagtulong naman sa aking sarili. Oo. Madiin na tumango si Tir. Gawin natin pagkatapos. Sa katunayan, sa pagsasalita tungkol sa paggawa ng kawanggawa, hindi ito dahil si Tir ay napakabait. Nanatili lang siya ng normal na pananaw, iniisip na hindi masamang tumulong ng mas maraming tao dahil mayroon siyang kakayahan. Bukod dito, tulad ni Winifred, naniwala si Tir sa karma. Sa nakalipas na mga taon, siya at ang kanyang mga kapatid ay kumitil ng napakaraming buhay. Bagamat maaaring hindi nito mapawalang bisa ang kanyang karma, ang paggawa ng mabuti ay makakatulong man lang sa pakiramdam ni Tir. Nang hapong iyon, tinawagan ni Tir ang Diyos ng mga gambler, si Jermaine Leonard, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Ferguson. Nagkita ang tatlo sa isang ospital sa kanlurang bahagi ng lungsod. Nanatili sila hanggang gabi bago umalis sa lugar, at alam ng Diyos kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Kinabukasan, sa opisina ng Great Sky Group Foundation, nakaupo si Elias Sullivan sa kanyang opisina, naglalaro ng isang anti-gang singsing na jade sa kanyang kamay.
Ang bastos na ito ay halos hindi nakapag-aral, ngunit nakakagulat na nasiyahan siya sa pagkolekta ng mga antik at painting. Sa kanyang opisina, maraming mamahaling anti-gong piraso ang inilagay sa paligid, at ang kanyang mga dingding ay natatakpan ng mga pintura ng magagaling na pintor. Nabanggit na ni Elias noon na bagaman hindi niya naiintindihan ang mga bagay na ito, mahal ang mga ito. At dahil sila ay mahal, kaya sila ay kahanga-hanga. Ito rin ang dahilan kung bakit nahilig si Elias sa pagpipinta ng 8 fine horses ni Master Vermeer sa auction sa Starlight City. Ang Great Sky Group Foundation ay palaging pinatatakbo at inaalagaan ni Elias. Mula dito, madaling sabihin kung gaano kampisis kay Sullivan. Sa 6 na direktor ng Great Sky Group, si Elias ang hindi gaanong may kakayahan. Gayunpaman, ang pinaka-kumikitang bahaging ito ng trabaho ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa nakalipas na ilang taon, nakatulong ang foundation kay Elias na kumita ng kaunti. Kasalukuyang nasa magandang mood si Elias dahil ipinaalam sa kanya ng Starlight City na hindi na nila makayanan ang pang-aapi ng Great Sky Group at pinili nilang magkompromiso. Inihanda ni Elias ang kasunduan. Darating si Ferguson para pirmahan ito, at kapag nangyari iyon, opisyal na magsasama ang Starlight City sa Great Sky Group Foundation. Sa pamamagitan nito, mula ngayon, ang pundasyon ay kikita ng karagdagang ilang daang milyong dolyar bawat taon. Kapag naayos na ang lahat, naniwala si Elias na maraming tao sa Great Sky Group ang magbabago ng pananaw sa kanya. Nang maisip niya kung paano siya purihin ng kanyang kuya na lagi nang nadidismaya sa kanya, si Elias ay naluluha na sa tuwa. Mr. Sullivan, Ferguson Ford is here, sabi ni Huxley habang tinutulak ang pinto. Ipasok mo siya, sabi ni Elias. Naiintindihan. Makalipas ang 1 minuto, sa ilalim ng gabay ni Huxley, pumasok si Ferguson sa silid. Ngayon, kahit kusa siyang nag-aayos ng sarili bago lumabas ng bahay, mukha pa rin siyang haggard. Mula nang magsimula ang insidenteng ito, si Ferguson ay nawala na ng gana at naging insiniek pa. You, Mr. Ford. You're here. Quick, have a seat. Nakangiting tumayo si Elias. Isang ngiti na puno ng pagkukunwari. Pagkatapos ay proactive na binuhusan ni Elias si Ferguson ng isang basong tubig at sinabing, Mr. Ford, baka napagod ka sa iyong paglalakbay. Uminom ka ng tubig. Gayunpaman, hindi kinuha ni Ferguson ang baso mula kay Elias, at hindi rin siya umupo. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, walang dahilan para ipagpatuloy ni Ferguson ang pag-arte. Si Elias ang nagtulak sa kanya sa sulok na ito. Elias Sullivan, pumunta ako dito at handa akong pumirma sa kasunduan. Hindi mo na kailangang maglagay ng mga ganoong gawain. Maging diretso tayo, sabi ni Ferguson. Kabanata 612. Magkano ang makukuha ko? Oh, sige. Si Elias Sullivan ay wala na sa harapan ng kabaitan. Itinabi ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, pinaikot niya ang kanyang jade thumb ring, nakangiti. Mr. Ford, alam kong nag-aatubili ka, pero wala kang choice. Huwag kang mag-alala. Ako, si Elias Sullivan, ay hindi ang uri ng tao na mahilig magmadali. Kaya, kailangan mo lang maniwala na hanggat ang Starlight City ay sumanib sa Great Sky Group, hindi ko ituturing na masama ka. Itigil ang daldalan. Magkano ba nakukuha ko? Hiling ni Ferguson. Dahil sa prangka ni Ferguson Ford, nagulat si Elias, habang si Huxley Ward, na nakatayo sa tabi, ay namutla din. Si Ferguson Ford ay isang kilalang benefactor ng Strego City. Maging si Huxley ay naniniwala na gusto niyang magambag sa kawang gawa, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga salitang iyon ay lalabas sa bibig ni Ferguson. Parang may hindi tama kay Huxley. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ni Elias. Binago niya ang kanyang diskarte sa isang kisap mata, kaya binago din ni Ferguson ang paraan ng kanyang pag-uugali at pagtugon. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay nabuo hanggang sa puntong ito. Kung ipinagpatuloy ni Ferguson ang pagiging banal, ito naman ay magiging dahilan upang isipin ni Elias na may isang bagay na hindi maganda. Nagpatuloy si Elias, Mr. Ford, ano ang gusto mong sabihin? Parang hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin. Umalaklak si Ferguson. Elias Sullivan, naipakita ko na sa iyo ang aking mga card. Bakit hindi natin iwanan ang lahat ng pagpapanggap? Magkano ang makukuha ko? It'll be a 2-8 split. 2 para sa iyo, at 8 para sa Great Sky Group. Masyadong maliit. Tumalikod si Ferguson para umalis, ngunit agad siyang pinigilan ni Huxley. Napangiti si Elias.
Mr. Ford? Let's talk about it. Why are you so anxious? How about a 3-7 split? You should be aware na ang operasyong ito ay nangangailangan pa rin ng maraming pondo. Ang pagbibigay sa iyo ng 30% ay hindi isang maliit na halaga. And, if you dare step out today, you will not receive anything. You should be able to realize my sincerity with this concession, Mr. Ford. Pagkasabi noon, tumalikod si Elias at umupo muli sa kanyang upuan habang kinakalikot niya ang jade band sa kanyang hinlalaki. Ikaw ay isang matalinong tao, Mr. Ford. Alam ko rin na malaki ang kinita mo sa paglipas ng mga taon. Ngunit kapag mayroong higit sa sapat na cake upang pumunta sa paligid, lahat ay dapat kumuha ng isang slice, upang ito ay maging walang hanggan. Bukod dito, kailangan mong maniwala sa lakas ng Great Sky Group. Hanggat nakikipagtulungan ang Starlight City sa atin, masisiguro kung mas marami tayong kikitain sa hinaharap. Isipin mo, tumayo si Ferguson habang nagmumuni-muni saglit. Sa wakas, huminga siya ng malalim at umikot para magtanong, magagarantiya mo ba ang kompletong tagumpay sa Great Sky Group Foundation? Ahaha, Elias chortled. Are you doubting our professionalism? Sigurado akong hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Mr. Ford. Makakatiyak ka na talagang walang mangyayaring masama. Ang mga salita lamang ay hindi patunay. Kung gusto mong maniwala ako sa iyo, hinihiling ko na makita ang eksaktong mga detalye ng mga operasyon at pamamaraan ng Great Sky Group Foundation. Elias Sullivan, wala akong intensyon na maging scapegoat mo pagdating ng panahon, sabi ni Ferguson. Dagdag pa niya, bilang na ang mga araw ko, at ayokong makitang nawawala ang integridad ko sa mga huling taon ko. Very well. I'll take you through it now, sagot ni Elias na hindi masyadong nag-iisip. Nagmamadaling pumunta si Huxley sa kanyang tabi at bumulong, Mr. Sullivan, ito ay confidential na impormasyon tungkol sa aming pundasyon. Paano kung ito ay malik at ang mga bagay-bagay ay pumunta sa timog? Naku, wala siyang lakas ng loob. Ngumiti si Elias at tinapag si Huxley sa balikat. Matagal ko nang nakikita ang Starlight City. I don't believe there are really good Samaritans in the world. It's all under my control, you know. Now that I finally have the opportunity, I have no intention to let it go. But, Mr. Sullivan, hindi pa rin mapakali si Huxley. Sigurado ka bang walang mangyayaring masama? Si Elias ay sumikat ng may kumpiyansa. Sa tingin mo, may nangahas bang makipaglaban sa Great Sky Group sa Strego City? Maliban kung hindi natatakot si Ferguson Ford na mamatay ang buong pamilya niya. Kaya, personal na inihatid ni Elias si Ferguson sa paligid ng organisasyon at ipinaliwanag ang mga pamamaraan at gawain ng kanilang pundasyon. Higit pa rito, walang reserbasyon si Elias habang ipinaliwanag niya ang mga in at out kay Ferguson. Ito ay hindi lamang dahil hindi siya naniniwala na si Ferguson ay naglakas loob na pagsamantalahan siya, ngunit dahil din sa mahigpit nilang hinanap ang lalaki kanina. At nang dumating ang oras na siya ay umalis, sinadya ni Elias na bigyan siya ng isang bagong set ng damit. Sa ganoong paraan, magiging imposible para kay Ferguson na mag-video o mag-record ng kahit ano. Kahit na talagang gusto ni Ferguson na mag-skema, ang mga salita lamang ay hindi patunay. Ang kawalan ng sumusuportang ebidensya ay hindi makakatulong sa kanyang kaso. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ni Elias si Ferguson. Matapos gumugol ng halos isang oras na pabalik-balik, sa wakas ay naunawaan ni Ferguson ang proseso ng operasyon at narinig niya ang iba't ibang mga lihim tungkol sa Great Sky Group mula kay Elias Mouth. Kung hindi niya ito nasaksihan ng sarili niyang mga mata, kahit si Ferguson Ford, na nagtalaga ng kanyang sarili sa kawanggawa sa halos buong buhay niya, ay hindi malalaman na ang pondo ng kawanggawa na ito ay talagang magkakaroon ng iba't ibang mga sopistikadong kasanayan. Higit pa rito, ang Great Sky Group ay medyo masinop at maaasahan. Matapos ang mahigit 100 proseso bago at pagkatapos ng turnover ng mga pondo, walang bakas na naiwan. Tinamantala ng Great Sky Group ang pundasyon sa lahat ng mga taon na ito. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming charity money ang nasamsam? Pagkatapos ng paglilibot, bumalik si Ferguson sa opisina kasama si Elias. Hinagisa ni Elias ng tabako si Ferguson at ngumiti habang nakakross ang kanyang mga paa, Mr. Ford, ngayong alam mo na ang kailangan mong malaman, paano ang pagpirma ng kasunduan. Sa halip na damputin ang tabako na ibinato ni Elias sa kanya, dinampot ni Ferguson ang panulat sa mesa. Kailangan kong magdagdag ng dagdag na sognay sa kasunduang ito. Ano pa bang gusto mo?
Sa puntong ito, medyo naiinip na si Elias kay Ferguson. Umalaklak si Ferguson. Wala akong pagnanais na mawala ang aking integridad. Kapag napirmahan ang kasunduang ito, magre-resign ako sa lahat ng posisyon ko sa Starlight City. I'll have someone work with you pagdating ng panahon, pero kukunin ko pa rin ang pera. Hahaha. Tumawa ng malakas si Elias. Mr. Ford, you really care that much about fame. Ito ay hindi isang bagay na madaling maipon. Ayokong masira ito. Hindi ba magandang magretiro pagkatapos na magawa ang aking marka? No problem, dadagdagan ko lang. Ang katotohanan ng bagay ay na ang kahilingan ay hindi isang masamang bagay para kay Elias. Sa kanyang opinyon, si Ferguson ay isang matandang fox na hindi madaling pakitunguhan. Pero kung papalitan siya ng ibang taga Starlight City, mas makokontrol siya. Si Elias ay nag-aalala tungkol sa paghahanap ng paraan upang direktang aibot si Ferguson sa labas ng laro at ganap na kontrolin ang Starlight City. Hindi niya inasahan na gagawin ni Ferguson ang inisyatiba upang sirain ang kanyang saloobin, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Matapos ang pagpirma, nais ni Elias na panatilihin si Ferguson para sa hapunan, ngunit ang huli ay nagbigay ng isang mapurol na pagtanggi. Kabanata 613. May seryosong nangyari. Wala nang sinabi pa si Elias. May binigay siya ng bagong set ng damit para kay Ferguson. Sa loob at labas, nagbago ang lahat. Pagkatapos, gumawa sila ng buong body check kay Ferguson gamit ang isang metal detector upang matiyak na walang mga isyo bago siya palayain mula sa Great Sky Group Foundation. Nang umalis si Ferguson sa gusali, may isang sasakyan na nakaparada sa isang sulok. Ang nagmamaneho ay ang God of Gamblers, si Jermaine Leonard, at ang nakakulong sa passenger seat ay walang iba kundi si Tyr Somers. Matapos matiyak na walang sumusunod sa kanya sa paligid, binuksan ni Ferguson ang pinto sa sasakyan. Pagsakay sa kotse, si Ferguson ang unang bumati sa dalawang lalaki, Mr. Somers. Mr. Leonard. Nagsumikap ka, Mr. Ford, sabi ni Tyr. May hawak siyang cellphone sa kanyang kamay. Ni-replay ng screen ng telepono ang video footage ni na Ferguson at Elias sa loob ng Great Sky Group Foundation ilang sandali pa. Nagbahagi silang tatlo ng magkamag-anak ng ngiti sa kamabilis na tumakbo. Makalipas ang kalahating oras, nakabalik sila sa isang ospital sa West Suez, kung saan sila nanirahan simula kahapon ng gabi. Inihanda at handa na ang lahat sa loob ng ospital. Hindi nagatubili si Ferguson, diretsyong humiga sa kama pagkapasok niya. Gumawa si Tyr ng isang set ng acupuncture needles at kumuha ng scalpel na kasing ninipis ng pakpak ng sikada. Magsasagawa siya ng operasyon kay Ferguson. Ang surgical procedure ay isinagawa sa mata dahil kagabi, ginamit ni Tyr ang kanyang magaling na medical skills para bigyan si Ferguson ng high-tech na implant sa kanyang cornea. Ito ay isang napaka-sopistikadong retinal camera, isang high-tech na implant na walang pangalan. Ang ganitong uri ng bagay ay wala sa sirkulasyon ng merkado, at mabibili lamang ng mga taong may espesyal na pagkakakilanlan. Upang ilagay ito ng mas simple at malupit, ang mga ito ay ginawa upang magamit ng mga may mataas na ranggo na operatiba sa simula pa lamang. Ang ilang mga kriminal na walang batas ay maaari ding bumili ng kamera sa pamamagitan ng mga partikular na channel, pagkatapos ay ipagamit ito sa mga mesa ng pagsusugal. Hangga't ang nagsusugal ay nagtanim ng kamera, sila ay halos hindi matatalo sa pagsusugal. Si Jermaine ay ang kilala sa buong mundo na Diyos ng mga gambler, at sa gayon ay walang problema sa pagkuha ng isa. Siyempre, hinamak niya ang paggamit ng ganoong bagay para manalo sa mesa ng pagsusugal. Ang kanyang titulong God of Gamblers ay nakasalalay lamang sa kanyang sariling kakayahan. Upang itanim o alisin ang kamera ay nangangailangan ng napakataas na antas ng medikal na kadalubhasaan. Imposibleng makahanap ng doktor na maaaring magsagawa ng implantation surgery sa Strego City o sa buong Timog. Gayunpaman, magagawa iyon ni Tyr ng eksakto. Ang kanyang mga kasanayan ay minana mula sa Haring Pulubi, lalo na sa paggamit ng mga talam. Ito ay perpekto. Kaya naman, nang makuha ni Tyr ang retinal camera mula kay Jermaine, ginugol niya ang ilang oras sa pagtatanim nito sa retina ni Ferguson. Bumisita si Ferguson sa Great Sky Group Foundation kanina para gamitin ang kamera para makakuha ng ebidensya ng kanilang iba't ibang paglabag. Bagamat ang ebidensyang ito ay maaaring hindi sapat upang mahatulan sila, kapag na-i-post ito online, gagawin ng pundasyon para sa wala lang. Ito ang sinabi ni Tyr sa simula.
Hindi lang niya gustong tulungan ang Starlight City na malutas ang problema, gusto rin niyang bunutin ang tumor na Great Sky Group Foundation. Siyempre, tiyak na masasaktan niya ang Great Sky Group sa paggawa nito, ngunit hindi siya natakot dahil ito ang tagumpay na hinahanap niya. Halos 3 oras ang ginugol ni Tyr sa pagkumpleto ng operasyon. Mr. Ford, you'd better wear an eye patch for the next month. Hindi dapat ma-expose sa liwanag ang mata na ito, paliwanag ni Tyr. Tumango si Ferguson. Napansin ko. Habang papalabas si Ferguson sa ospital, bigla siyang umubo ng marahas. Mr. Ford, tama ba ako sa pag-aakalang may lung cancer ka? Tanong ni Tyr. Hindi tinangka ni Ferguson na itago ang bagay na iyon at tumango lamang. Tama. Cancer sa baga. Kalahating taon ko nang alam. Pilang na ang mga araw ko. Naantig si Tyr. Si Ferguson ay may malubhang karamdaman, ngunit siya ay nagpumilit pa rin sa mga frontline upang magambag sa kawang gawa. Anong kahangahangang espiritu? Napabuntong hininga si Jermaine na nakatayo sa gilid habang mariing ipinapalakpak ang kanyang kamay sa kanyang noo. Mr. Ford, tiyak na mapupunta ka sa langit dahil talagang makapangyarihan ka. Umiti si Ferguson. Hindi ko ginagawa ito para makaakyat ako sa langit kapag namatay ako. Tinutubos ko lang ang mga masasamang bagay na nagawa ko. Kung titignan sa tono ni Ferguson, parang may nakaraan siya na hindi niya kayang bitawan. Gayunpaman, hindi umimik si Tyr. Parang bastos magtanong ng sobra. Mr. Ford, bibigyan kita ng Raceata. Pagamat hindi nito mapapagaling ang iyong cancer, mayroon itong magandang epekto sa pagmomoist sa baga na makakapagpaginhawa sa iyo. Ngunit mas mabuting itigil mo na ang paghit-hit ng mga sigarilyong ito, sabi ni Tyr. Tumango si Ferguson. Salamat, Mr. Summers. Tinaktan namin ang Great Sky Group sa pagkakataong ito. Bilang isang namamatay na tao, natural na hindi ako nababahala sa kanilang paghihiganti. Pero, Mr. Summers, sana protektahan mo ang Starlight City. Huwag kang mag-alala, Mr. Ford. Hindi yan magiging issue. Hindi ko lang paprotektahan ang Starlight City, ngunit gagawin ko rin itong umunlad, pangako. Sagot ni Tyr. Kung gayon, kailangan kitang guluhin, Mr. Summers. Kinaumagahan, nakahiga pa rin si Elias Sullivan sa kama kasama ang 2 malambing at maamong babae na nakadate niya kahapon nang mag-ring ang kanyang telepono. Pilit niyang inabot ang telepono at pinindot ang answer button. Do you want to die, Huxley Ward? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mo akong tawagan bago mag-9? Gayunpaman, ang tono ni Huxley ay apurahan sa kabilang dulo ng linya, Mr. Sullivan, huwag kang bumalik sa pagtulog. May nangyaring masama. Anong nangyayari? Kumabog ang puso ni Elias sa kanyang dibdib. May nangyari sa foundation. Kinuna ng video ni Ferguson Ford ang lahat kahapon, lahat ng sinabi mo sa kanya ay na-expose online. Tapos na ang foundation natin. Ano? Sumabog ang ulo ni Elias sa isang buzz na Blanca. How is it possible na ang mga affairs ng foundation ay na-expose online ni Ferguson Ford? Tumangging maniwala si Elias na ito ay totoo. Sa oras na iyon, sinadya niyang palitan ang lahat ng damit ni Ferguson. Imposibleng mag-record siya ng video. Ano ang nangyayari? Bukod dito, mayroon ba talagang lakas ng loob si Ferguson upang labanan ang Great Sky Group? Hindi ba siya natatakot sa paghihiganti? Huxley Ward, dapat kilala mo ako. How dare you joke with me on such matters? Naniniwala ka bang hindi kita itatapon sa lake tay para pakainin ang isda? Sabi ng galit na si Elias. Huxley's voice took on a kaunting balisa na tono, Mr. Sullivan, I wouldn't dare to joke about such thing. Mag-online at tingnan mo mismo. Ang internet ngayon ay nagpapakalat ng balita tungkol sa Great Sky Group Foundation. Kabanata 614. Pagprotekta kay Ferguson Ford. Nagsimula na ring imbestigahan ng mga opisyal ang foundation. At the same time, ang mga charity donors na nakipag-ugnayan sa aming foundation ay nagsimula ng magdemanda sa amin. Sumabog ang sitwasyon, ani Huxley Ward. Kumaibat ang mga sulok ng labi ni Elias Sullivan. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang telepono para mag-internet. Oo naman, napansin niya ang mga video sa lahat ng mga pangunahing forum. Marami ang nagkaroon ng mahigit 1 milyong hit at libu-libong komento. Bukod dito, ang ilang mga self-publisher na naglalayong makakuha ng trapiko ay nagsimula ng gumawa ng iba't ibang mga artikulo na nagbabash sa Great Sky Group Foundation na sadyang nagdadala ng momentum.
Ang Great Sky Foundation ay itinulak sa limelight ng ilang sandali. Galit na galit si Elias kaya nanumpa siya, pagkatapos ay nagutos, burahin mo lahat. Magpagawa ng isang bagay sa public relations team natin at tanggalin sila. Oxley tried to come, it's no use, Mr. Sullivan. Ang pundasyon ay ginawa na. Napakalaki ng ebidensya na imposibleng pabulaanan. Hindi ka naniwala sa akin noong binanggit ko ang kakaibang katangian ni Ferguson Ford sa simula. Paano natin ipapaliwanag sa chairman ng board ngayong may nangyaring ganito? Tumahimik ka. Sa sobrang galit ni Elias ay nabasag niya ang kanyang telepono sa dingding. Ang kasalukuyang siya ay walang pinagkaiba sa isang rumaragasang mabangis na hayop. You've done well, Mr. Ford. Kung ito ang larong gusto mong laruin, pwede kang magpaalam sa lahat ng gusto mo. Deklara ni Elias. Samantala, lumipat sina Tir Summers at Winifred Zia sa isang villa sa Westlake. Pumili sila ng tirahan sa tabi ng Carson Yorks. Sabay na nagtitimpla ang dalawang lalaki sa gazebo ng villa ni Carson. Tama ka, Uncle York. Kung hindi natin alam ang gagawin, huwag kang kumilos dahil hahanapin tayo nito sa pagtatapos ng araw. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng isang pambihirang tagumpay sa Great Sky Group kaagad, sabi ni Tir. Tumawa si Carson. Great Sky Group's foundation is done for. Tiyak na isasara nila ito sa loob ng 2 araw. Hindi lang ito ang magiging foundation. Ang Great Sky Group na mismo ang maaapektuhan ng bagay na iyon. You've executed quite a ruthless move. Ang maraming operasyon sa ilalim ng lupa ng Great Sky Group ay umaasa sa pundasyong ito. Ang nangyari sa oras na ito ay katumbas ng direktang pag-agaw ng isang layer ng balat ng grupo. Umalaklak si Tir. Uncle York, napansin mo ba na kahit anong pamilya o grupo ang ating pakikitungo, halos lahat ng organisasyon ay may kasamang ulong baboy sa kanila. Kung hindi nagkusa si Elias Sullivan na humanap ng mali sa Starlight City, hindi tayo makakahanap ng ganoong magandang pagkakataon. Talagang din nag-isip si Elias Sullivan, patuloy ni Carson. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, mararamdaman din natin ang bottom line ng Great Sky Groups. Hindi pa nalaman ni Case Jones kung ano ang pinaplano nila. Kung makakalaban pa nila pagkatapos ng insidenteng ito, ibig sabihin ay talagang kapansin-pansin ang bagay na pinaplano nila. Well, we'll just have to wait and see. Pero si Elias Sullivan ay tiyak na hindi magpapahuli kay Mr. Ford, kaya kailangan kong ayusin ang isang tao na pumunta sa over para protektahan siya sa lalong madaling panahon. I'll get Stephen Cole and Matthew Collins na pumunta sa ibabaw. Hindi ito dapat maging isang malaking problema, sabi ni Tir. Sige. Tumango si Carson. Gayunpaman, makikita si Zeppelin Way na papalapit sa gazebo sa sandaling iyon. Ipaubaya mo sa akin ang usapin ng pagprotekta kay Ferguson Ford. Parehong nagtataka sina Tir at Carson kay Zeppelin. Noong nasa South River pa siya, parang wala siyang ibang pinag-interesan kundi ang mag-practice ng kanyang husay sa espada. Mula nang dumating sila sa Strego City, tila nagbago ang Zeppelin. Siya talaga ang nagkusa na magboluntaryo sa sarili. Ang bagay na ito ay sariling responsibilidad ni Tir. Hindi na kailangang makialam ang panig ni Carson. Kaya, bakit biglang nagkusa si Zeppelin na hilingin na ipadala doon? Malaki ang pinagbago mo simula nang dumating ka sa Strego City, Uncle Wayne, hindi napigilan ni Tir ang pang-aasar. Pero curious ako. Ang bagay na protektahan si Ferguson Ford ay walang kinalaman sa Jade Rain Tower, di ba? Tinaman ng tingin ni Zeppelin si Tir. Matagal na panahon na rin mula nang i-flex ko ang aking mga kalamnan. Nabalitaan ko na maraming eksperto sa loob ng Great Sky Group, kaya gusto kong subukan ang aking reversal blade. Parehong hindi inisip ni na Carson at Tir na wasto ang paliwanag na ito at naramdaman nilang may tinatago si Zeppelin. Pero, alam din nila ang ugali niya. Kung may mga bagay na hindi niya gustong sabihin, hindi nila ito maaalis sa kanya. Sige, pagsang-ayon ni Tir. Naniniwala si Tir na may dahilan si Zeppelin sa bawat aksyon niya, at dahil nag-alok na ang kabilang partido, hindi tumanggi si Tir. Tir continued, kung tama ang tansya ko, sa init ng ulo ni Elias Sullivan, siguradong gagawa siya ng hakbang laban kay Mr. Ford ngayon. Kaya, mas mabuting dumiretso ka na sa kanyang tirahan ngayon. Tungkol sa Starlight City, ipapadala ko ang aking mga tauhan mula sa Wolf's Den upang bantayan ito. Hindi maglalakas loob si Elias Sullivan na magpaligoy-ligoy sa sikat ng araw. Sige. Pumayag si Zeppelin, saka tumalikod para umalis.
Tahimik na pinagmamasdan ni na Carson at Tyr ang likod ni Zeppelin. Sabi ni Tyr, nagbago na si Uncle Wayne simula nang dumating siya sa Strego City. Dalawang tao ang nagpabago sa kanya. Ang isa sa kanila ay ang taga Jade Rain Tower, at ang isa ay ang Dull Blade Wielder na tumalo sa kanya noon. Alin sa tingin mo ang may kinalaman sa usapin ngayon? Wala akong ideya. Akala ko noon, blades lang ang gusto ng lalaking ito. Pero ngayon nakikita ko na hindi ko pa rin siya naiintindihan, kahit na ilang taon ko na siyang kilala, sagot ni Carson. Wala pang isang araw mula nang malantad ang Great Sky Group Foundation online, nahulog sila mula sa langit patungo sa impyerno. Halos alas 2 ng hapon, isinara ng pundasyon ang mga pinto nito. Walang choice si Elias Sullivan kundi magsagawa ng press conference. Noong una, gusto niyang magsalita ng bentahe sa press conference para linisin ang kanyang pangalan, ngunit sa mga ganitong sitwasyon, walang posibilidad na malinis ang pangalan ng foundation. Sa huli, walang alternatibo si Elias kundi humingi ng paumanhin at ipahayag na ang Great Sky Group Foundation ay isasara ng walang katiyakan. Kung hindi dahil sa malaking presensya ng Great Sky Group sa Strego City, matagal nang tinanggal si Elias pagkatapos niyang ilabas ang kanyang pahayag. Pagkatapos ng press conference, hindi napigilan ni Elias ang kanyang galit at gusto niyang pumunta sa Starlight City ang kanyang mga tauhan para maghanap ng gulo, ngunit kalaunan ay pinigilan siya ng iba pang mga direktor ng board. Malaki ang epekto ng insidente sa Great Sky Group sa kabuuan. Kung ang Starlight City ay dumanas ng isang aksidente sa oras na ito, tiyak na malalagay pa ito sa krisis kung ito ay malantad sa net. Hindi gustong-gusto ni Elias sa publiko ang Starlight City. Gayunpaman, tiyak na hindi niya magagawang magpigil sa likod ng mga eksena. Alas 8 ng gabi, 5 itim na kotse ang tumilapon sa highway. Sa isa sa mga sasakyan, patuloy na kinakalikot ni Elias ang jade band sa kanyang daliri, ang mga ugat sa kanyang noo ay bumulusok. Galit siya, galit na handa siyang pumatay. Kabanata 615. Ang mabangis na Zeppelin Wayne. Nakaupo sa tabi ni Elias Sullivan si Huxley Ward, na medyo hindi mapakali. Mr. Sullivan, dumating na sa puntong ito. Hindi ba natin gagawing mas komplikado ang mga bagay sa pamamagitan ng pakikitungo kay Ferguson Ford ngayon? We're almost out of luck with the chairman. Kung patuloy tayong maglolokohan, siguradong hindi niya tayo ililibre. Shut your mouth, bulalas ni Elias. Pinasag ni Elias ang jade ring sa kanyang kamay sa bintana ng kotse sa tabi niya. Marahil ay masyadong matigas ang epekto. Nabasag ang jade band sa mismong lugar. Sinasabi mo na Ferguson Ford lang ang pakikitungo natin pagkatapos magulo ang lahat. Niloloko mo ba ako? Alam ni Ferguson Ford na na-offend niya ang Great Sky Group. Maaaring tumakas siya anumang oras. Kung wala ang ulo ng buong pamilya niya ngayong gabi, hindi ako makakatulog. Habang nagsasalita si Elias, lalo siyang nagalit. Napuno ang buong sasakyan ng kanyang mga rant. Mamamatay ang buong pamilya niya. Tatapusin ko silang lahat. Sa humigit kumulang alas 9 ng gabi, ang 5 itim na sasakyan ay nagmaneho papunta sa isang housing area sa Strego City. Ang strip ng lupa ay itinayo halos 20 taon na ang nakalilipas, at itinuturing na isang medyo sikat na residential area para sa mga mayayaman sa Strego City. Gayunpaman, kasunod ng masiglang pag-unlad ng Strego City sa paglipas ng mga taon, ang lugar ay wala ng gaanong halaga. Ilang taon na ang nakalilipas, kumita si Ferguson sa kanyang negosyo at bumili ng villa dito. Ngunit para sa ilang kakaibang dahilan, nagsimula siya sa landas ng pagkakawanggawa. At pagkatapos maglakad sa landas na iyon, nagbago ang pangkalahatang pamumuhay ni Ferguson. Siya ay naging matipid at maramo, at inialay ang karamihan sa kanyang mga ari-arian sa kawanggawa. Magkasabay na nasa loob ng lounge ng villa sina Ferguson at Zeppelin Wayne, humihigop ng tsaa habang nakaupo sa sopa. Ang palamuti ng villa ay may petsang higit sa 1 dekada. Ang mga panloob na kasangkapan ay medyo simple. Sa isang sulok, may mga sandalwood na stand na partikular na ginamit upang magpakita ng mga antik, ngunit matagal nang walang laman ang mga ito sa puntong iyon. Si Ferguson ay mahilig sa mga antigo, at bumili ng marami para i-display sa bahay noong mga naunang taon niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga ito upang ibenta bilang kawanggawa. Habang umiinom ng tsaa, tumingin si Zeppelin sa paligid at nagtanong, medyo malaki ang villa na ito. Nabubuhay ka bang mag-isa nitong mga taon? Well, oo. Tumango si Ferguson. I live alone. Marahil mas gusto ko ang tahimik kaya naman hindi ako nag-hire ng caretaker.
Wala naman akong gagawin pagbalik ko sa trabaho kaya naglilinis ako. Wala ka bang pamilya? Huwag na nating pag-usapan. Magti. Nang banggitin ni Zeppelin ang pamilya ni Ferguson, naging kakaiba ang ekspresyon ng huli. Napagtanto ni Zeppelin na may itinanong siya na hindi niya dapat itanong kaya naman dali-dali niyang iniba ang usapan. Paumanhin. Ikinaway ni Zeppelin ang kanyang kamay kay Ferguson at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Si Zeppelin ay hindi marunong magsalita, ngunit sa hindi alam na dahilan, mas naging madaldal siya kapag kasama si Ferguson. Maaaring ito ay dahil napatunayang isang mabuting tao si Ferguson at hinangaan siya ni Zeppelin. Sa sandaling iyon, maririnig ang mga ugong ng mga sasakyan mula sa labas ng pinto. Ilang sandali, medyo naging puno ang ekspresyon ni Ferguson. Bagamat alam niyang hindi na siya magtatagal, hindi pa rin maiiwasang kabahan siya kung alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang natural na reaksyon. Huwag kang mag-alala, Mr. Ford. Sa akin dito, walang sino man ang makakahawak ng isang buhok sa iyong ulo, sabi ni Zeppelin, kasabay ng pag-clink ng mga teacup kay Ferguson. Kailangan kitang guluhin sandali, Mr. Wayne. Sigurado ka. Ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa, walang kamalay-malay na hinaplos ni Zeppelin ang ulo ng dragon blade ng dragon sa kanyang baywang. Ang tunog ng mga yabag mula sa labas. At sa lalong madaling panahon, makikita si Hawksley Ward na nangunguna sa isang grupo ng 20 lalaki, na gumagawa ng mga agresibong hakbang patungo sa pangunahing pasukan ng villa. Ang 2 ligaw na aso na kinuha ni Ferguson ay galit na galit sa pintuan. Malungkot ang mukha ni Hawksley nang bumaba ang 2 kutsilyo. Ang 2 ligaw na aso ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Ferguson Ford, tapos na ang oras mo. May 2 kutsilyo sa kanyang kamay, humakbang si Hawksley kasama ang halos 20 lalaki sa hila. Nagsuot siya ng malungkot na ekspresyon, lalo na nang makita niya si Ferguson ang kanyang mga mata ay malapit ng bumubula ng apoy. You've got guts, Ferguson Ford. How dare you set up the Great Sky Group? Your death anniversary will fall on this day next year. Alisin mo siya. Huwag mag-iwan ng buhay sa loob ng villa na ito, Hawksley barked. Sa kanyang utos, 20 sa kanyang mga tauhan ang galit na sumugod kay Ferguson. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Zeppelin, na nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa, ay dahan-daang tumayo. Ang kanyang kanang kamay ay hinahaplos pa rin ang ulo ng dragon sa dragon blade. Sa susunod na segundo, ang dragon blade ay na-unsheath. Isang laslas ang narinig, na sinundan ng isang sipol. Lumabas ang isang lalaki na parang nabundol ng mabilis na sasakyan. Ang kapaligiran. Biglang tumahimik. Natigilan ang lahat. Anong kind of freak ito? Sa isang laslas, talagang nakakalusot siya sa kagilahilalas na lakas. Habang gulat na gulat pa rin ang lahat ng naroroon, inihagis ni Zeppelin ang talim sa kanyang kamay at gumalaw. Ang kanyang bilis ay maaaring tila mabagal, ngunit sa kabaligtaran, ito ay medyo matindi. Ang bawat slash ay tila pareho, ngunit ang mga anggulo ay lubhang nakakalito. Ang karaniwang eksperto ay hindi makakaiwas sa Zeppelin. Siyempre, ang lakas ng reversal blade ay nanatiling pinakadakilang tampok nito. Isang galaw lang ang ginagawa ni Zeppelin araw-araw mula umaga hanggang gabi. Sa una, nagagawa niya ito ng higit sa 10,000 beses sa isang araw. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, siya ay naging mas mabagal. Gayunpaman, ang puwersa sa likod ng mga suntok ay lalong lumakas. Sa madaling salita, ang kakayahan ni Zeppelin ngayon ay maaaring hatiin ang isang tao sa 2 kung gagawin niya ang lahat. Umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon ang mga hiyawan ng paghihirap. Sunod-sunod na pinalipad ang mga lalaki, na para bang isang truck ang ibinagsak sa karamihan, na dinudurog sila ng walang ingat na pag-abandona. Sa loob lamang ng 10 segundo, bumagsak ang 20 subordinate ni Hawksley Ward. Karamihan sa kanila ay miyembro ng underground world sa Strego City. Sila nga ay mga top-notch fighters na kilala sa kanilang agresibong instincts. Gayunpaman, hindi nila kayang hawakan ang isang tao na ang bawat welga ay naglalayon para sa kanilang buhay. Wala pang 1 minuto, nabigla ang lahat kay Zeppelin Wayne. Ang iba na hindi na nakayanan ng mga suntok ay iniwan ang kanilang baluti at umatras. Sa sandaling iyon, si Hawksley ay naguguluhan din. Ano? Ano ito? Bakit parang pareho itong si Dean Young? Hindi niya inaasahan na kukuha si Ferguson ng ganoong eksperto para protektahan ang sarili. Hindi niya kilala kung sino si Zeppelin dahil hindi pa siya nakakita ng kahit sinong ganoon kagaling sa Strego City.
Kabanata 616. Sabihin kay Dean Young na ako si Zeppelin Wayne. Sa ilang sandali, nag-goosebump si Huxley Ward. Siya ay nakaramdam pa ng panginginig ng talim sa kanyang mga kamay. Ikaw, sino ka ba? Blade Maniac. Pinigkas ni Zeppelin Wayne ang dalawang salitang iyon bago humakbang patungo kay Huxley. Nakataas ang mga kamay. Mga espadang umuugoy. Kumalabog. Walang magarbong pagyabong nang bumaba ang reversal blade ng walang kaunting pagkaantala. Hindi ito mabilis, ngunit ito ay mapang-api. Sa sobrang pagpilit, hindi napigilan ni Huxley na umiyak sa kanyang ulo. Ginamit niya ang kutsilyo sa kanyang kamay para harangin ang slash ni Zeppelin. Sa isang kalabog, napaatras si Huxley ng maraming hakbang. Nang magpakatatag siya ay bumulwak siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Nawawala ang kalahati ng talim na nasa kamay niya. Upang mablock ang isang pag-atake mula sa Zeppelin, malinaw na hindi mahina si Huxley. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na napigilan niya ang isang pag-atake ay mapipigilan niya ang susunod. Hindi nagdalawang isip si Zeppelin kahit kaunti. Ibinaba niya ang kanyang talim sa pangalawang pagkakataon na humantong sa pag-urong ni Huxley upang maiwasan ang laslas. Sa isa pang matunog na kalansing, lumipad ang kalahating talam. Naputol na ang nasa kamay ni Huxley. Si Huxley ay nawalan ng katwiran pagkatapos ng dalawang pag-atake. Itinaas ang kalahating basag na talam, sumugod siya patungo sa Zeppelin. Thump! Clang! Tingsing! Patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng bakal. Maya-maya, naputol muli ang putol na sandata sa kamay ni Huxley. Sa pakikipagkalakalan ng pares ng higit sa 100 suntok, sa wakas ay kinailangan ni Huxley na sumuko. Tumama si Zeppelin, tinamaan si Huxley sa dibdib. Pagkatapos nito, ang huli ay ipinadala na lumipad palabas ng bulwagan at bumagsak sa lupa. Si Ferguson Ford ay natigilan din sa nakita. Anong lakas! Palagi niyang alam na si Tir Sommers ay isang kahangahangang tao. Ngunit, hindi inaasahan ni Ferguson na ang mga lalaki sa paligid ni Tir ay hindi makatao gaya niya. Hindi nakakagulat na naglakas loob silang sumampo laban sa Great Sky Group. Ito ang antas ng mga mapagkukunan na mayroon si Tir Sommers sa kanyang pagtatapon. Bagamat ang lakas ng pakikipaglaban ni Huxley ay hindi ang pinakamahusay sa hanay ng Great Sky Group, siya ay itinuturing pa rin na isa sa kanilang mga nangungunang eksperto. Ngunit, siya ay binugbog ng walang kabuluhan ni Zeppelin mula pa noong una. Si Huxley ay lubos na sanay na nagawang ibalik ang Zeppelin's reversal blade sa mahabang panahon. Noong nakaraan, ang Zeppelin ay kilala bilang South Rivers Blade Maniac, at ang karapat-dapat na numero 1 eksperto ng Riverdale Province. Ang lakas ni Zeppelin ay bumuti ng mabilis pagkatapos mag-practice ng reversal blade, at ang kanyang kakayahan ay umabot na ngayon sa isang nakakatakot na antas. Lumuwa si Huxley ng isang subo ng dugo matapos itapon palabas ng parlor. Nabasag ang ilan sa kanyang mga tadyang. Pinilit niyang bumangon, ngunit sa huli, wala siyang magawa. Si Elias Sullivan ay nakaupo sa isa sa mga sasakyan sa kalayuan, humihit-hit ng tabako. Gayunpaman, ang kanyang tabako ay nahulog mula sa kanyang bibig patungo sa kanyang pandiya. Anong nangyayari? Natarante si Elias. Paano at bakit ito nangyari? Ang 20 lalaki na dinala niya ay isang hukbong nagkakagulo. Kahit na ang kanyang pinaka-nakakatakot na subordinate ay wala ng buhay sa lupa. Hindi ito lohikal. Drive. Go. Umalis ka na dito. Naramdaman ni Elias na nanginginig ang kanyang anit, nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Alam niyang may nakilala siyang eksperto na parang 3 aces ng Great Sky Group. Kung pipiliin niyang hindi umatras dito, baka binawian na rin siya ng buhay. Nagulat din ang driver. Balak niyang umalis, ngunit sa sobrang pagkapagod ay nakalimutan niya kung paano i-start ang makina. Sa oras na nagawa niyang pa-underin ang sasakyan, lumapit na si Zeppelin sa sasakyan. Sa ilalim ng desperado na mga pangyayari, hindi namamalayan ni Elias ang isang baril mula sa ilalim ng upuan sa tabi niya. Itinutok ang nguso ng baril kay Zeppelin, determinado siyang nagpaputok. Gayunpaman, sa sandaling hinailan ng kanyang daliri ang gatilyo, bumaba ang talim ni Zeppelin. May umuungol. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Malinis na naputol ang kamay ni Elias na may hawak ng baril. Napaatras si Elias, tinitigan ang kanyang hubad na palso, at nagpakawala ng malungkot na hiyaw. Sa totoo lang, wala siyang nararamdamang sakit. Tinamaan lang siya ng takot hanggang sa bumagsak.
Ipinatong ni Zeppelin ang Dragon Blade sa bintana ng sasakyan ni Elias, walang emosyong pinagmamasdan ni Zeppelin ang huli. Si Elias ay itinapon sa pagkabalisa. Takot na takot talaga siya sa sandaling iyon. No, don't kill me. I was wrong, pakiusap ni Elias. Hindi kita papatayin. Sino ang makakaalam na ang Zeppelin ay magiging mapagpas siya? But, I need you to pass on a message, he added. Anong message? Sabihin mo kay Dean Young na sa parehong oras bukas, hihintayin ko siya sa Tempest Pavilion sa timog ng lungsod. Ako si Blade Maniac Zeppelin Wayne. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, tumalikod si Zeppelin at umalis nang hindi lumilingon. Blade Maniac, Zeppelin Wayne. Natarante si Elias at hindi maintindihan kung ano man ang ibig sabihin nito. Ngunit, hindi na siya naglakas loob na magtanong at tumakas. Kinabukasan, sa loob ng VIP ward ng isang pribadong ospital sa Strego City. Ang kamay ni Elias ay sumailalim sa paggamot sa magdamag. Natigil ang pagdurugo at isinagawa ang operasyon, ngunit ang kanyang kamay ay hindi na muling maiugnay. Pagkagising mula sa kanyang pagkawala ng malay, si Elias ay sobrang irritable na tila nawala ng malay. Sa loob ng ward, si Sky Sullivan, gayon din ang ilang direktor ng Great Sky Group, ay natipon. Naroon din si Dean Young, isa sa 3 aces. Kagabi, narinig din ng driver ang mga salita ni Zeppelin at ipinadala ito kay Dean. Kaya pinatawag din ni Sky si Dean dito. Si Dean Young ay nasa edad 40. Siya ay may payat na figure na may mga braso na mas mahaba kaysa sa karaniwang tao. Dahil sa proporsyon ng katawan niya, mas nagmukha siyang unggoy. Sa kanyang baywang ay may 2 hubog na hugis buwan na scimitars. Nagkaroon siya ng titulo sa Strego City Double Blade Dean Young. Si Double Blade Dean Young ay ang may hawak ng 2 talam na tumalo kay Zeppelin Wayne noong araw. Ginamit niya ang parehong kambal na espada upang maka-score ng mga crossmark sa dibdib ni Zeppelin. Dahil dito, malinaw na ngayon ang dahilan kung bakit nagkusa si Zeppelin na mag-alok ng proteksyon kay Ferguson. Ito ay dahil, sa paggawa nito, makakalaban muli ni Zeppelin si Dean. Si Elias ay nabalisa habang nakatitig sa kanyang gasa nakabalot na hubad na pulso dahil sa kanyang matinding pagkabalisa, ang kanyang pagdurugo, nakakapigil lang, ay muling tumalsik, na nabahiran ng ghost sanguine. Enough! Pagbigyan mo na ako. Napaungol si Sky sa galit. Natigilan si Elias sa biglang pagsabog. Siya ay palaging natatakot sa kanyang nakatatandang kapatid mula pagkabata. Sa wakas ay kumalma si Elias. Kuya, ipaghiganti mo ako. May lakas ka pang magsalita. Casual na dinampot ni Sky ang isang tasa ng tsaa at bigla itong binasag sa paraan ni Elias. Ano ang sinabi ko sa iyo? Paulit-ulit kong sinabi, paulit-ulit na huwag magdulot ng gulo sa ganitong kritikal na oras, ngunit tumanggi kang makinig. Ngayong umabot na sa ganito, sino ang sisisihin mo sa kaguluhang ito? Kabanata 617. Ang balak ni Sky. Elias Sullivan disputed, Brother, I didn't provoke Dear Summers. The incident at Starlight Auction House was a coincidence. I went not for Dear Summers, but for Ferguson Ford. Alam mo ba na si Ferguson ay nasa board of directors ng Southern Commerce Chamber, at ang asawa ni Tyr na si Winifred Zia, ang chairwoman ng asosasyon? Tanong ni Sky Sullivan. Nagpatuloy siya, ang pag-atake mo kay Ferguson ay isang pag-atake din sa asosasyon. Sa tingin mo ba ay uupo si Tyr Summers? Elias. Hindi kita sinisisi sa mga usapin patungkol sa foundation kundi ikaw. Nagpatuloy ka lang. Tinundan mo talaga si Ferguson na may layuning pumatay. Akala mo ba iiwan ka nilang mag-isa? Si Zeppelin Wayne ay kumikilo sa utos ni Tyr. Habang nagsasalita siya, mas lalong lumaki ang galit na galit ni Sky. Gusto niyang bigyan ng magandang smakang ang kanyang kapatid. Lumapit si James Martin, na nakatayo sa gilid, at sinabi sa tonong humihingi ng tawad, I'm sorry, President, it was my fault. I should have been a little vigilant. Hindi kita sinisisi, sagot ni Sky. Karapat-dapat itong walang alam. Ayaw nang tingnan ni Sky si Elias. Kung hindi niya ito sariling kapatid, itinulak na ni Sky si Elias palabas ng gusali ngayon din. Paglingon kay Dean Young, tinanong ni Sky, kilala mo ba ang Zeppelin Wayne na iyon? Only bits and pieces. Parang nag-away kami noon, although nawala na ako ng bilang sa mga taong nakalaban ko. Masyado lang silang marami, sagot ni Dean. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula nang gawin ni Dean ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamagaling na sword wielder dito sa Strego City.
Kasama nito ang hindi mabilang na mga challenger. Kaya, hindi makatwiran para sa kanya na hindi maalala kung sino si Zeppelin. Walang ibang tao sa silid ang nakakaalam ng aktwal na pagkakakilanlan ni Zeppelin, maliban kay Lilia Gibson. Sa pagbanggit ng pangalan niya, namutla ang mukha niya at nanginginig ang puso niya. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nawala ang anumang bakas ng kaba sa mukha niya. Pupunta ka ba mamayang gabi? Tanong ni Sky. Well, nag-issue nga siya ng challenge. I have to go, sagot ni Dean. Umiling si Sky. No, you cannot go. This is my order as the chairman of Great Sky Group. Bago pa man makasagot si Dean, sumabad ang nakaretain na si Elias, bakit hindi, kuya? Dumating na ang mga bagay-bagay, kaya bakit muli nating ilalagay ang ating mga sarili sa burner sa likod? Bukod dito, hindi tumatanggi si Mr. Young sa mga hamon na ibinigay sa kanya. Paano niya mapapanatili ang kanyang reputasyon kung pipigilan mo siya? Tumahimik ka. Hinampis ni Sky ang kanyang kamay sa pisngi ni Elias, maayos na pinatahimik ang kanyang nakababatang kapatid bago nagpatuloy, ilang araw na lang ang natitira. Hindi ako papayag na may mangyari pa bago iyon. Si Zeppelin ay hindi isang ordinaryong karakter. Kahit na manalo ka sa labanan ngayong gabi, siguradong babalik ka na may matinding sugat. Hindi ka maaaring masugitan bago mangyari ang bagay. Naunawaan ni Dean ang mga implikasyon ng kanyang mga aksyon at ang kahalagahan ng iba't ibang mga bagay. Tumango siya. Huwag kang mag-alala, mananatili ako ngayong gabi. Salamat sa iyong pag-unawa. Tinapik ni Sky si Dean sa balikat. Kapag natapos na, lahat, pati si Natir at Zeppelin ay mamamatay. Ang kapaligiran sa silid ay naging mabisyo at amoy dugo. Maliban kay Lilia, sa muling pagbabago ng kanyang ekspresyon. Gabi na nang umupo si Natir at Carson York sa veranda at magkasamang nag-tea. Kasabay nito, inayos nila si Ferguson na manatili sa mga villa ng Westlake para sa kanyang kaligtasan. Dear, ito ay nag-aalala sa akin na ang Great Sky Group ay hindi gumawa ng isang hakbang kahit na may meltdown sa Great Sky Group Foundation. Pakiramdam ko sila ay nagpaplano ng isang bagay. Isang bagay na malaki, at ito ay nakakatakot sa akin, sabi ni Carson. Tumango si Tyr. I have no idea how they keep their cool kahit na pinutol ni Zeppelin ang isang braso ni Elias Sullivan. Something fishy is going on. Sa normal na mga pangyayari, bilang isang kilalang organisasyon dito sa Timog, susundan sana tayo ng Great Sky Group at lilipulin tayo habang tayo ay mahina pa at wala pa sa ating buong lakas. Gayunpaman, ang kanilang ginagawa ay kabaligtaran. Maaaring dalawa lang ang dahilan, pagsang-ayon ni Carson. Alin ang mga? Tanong ni Tyr. Una, ang Great Sky Group ay masyadong occupied para harapin kami. O, hindi kami karapat-dapat sa kanilang atensyon. O marahil, ito ay kombinasyon ng dalawa. Tinapos ni Carson ang kanyang tsaa sa isang malaking lagok. Kailangan nating malaman kung ano ang kanilang pinaplano, ng mabilis. Kumusta ang mga bagay sa panig ni Case Jones? Dapat nandito na siya, sabi ni Tyr. Makalipas ang ilang minuto, nakita si Case na naglalakad patungo sa veranda. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, umupo siya at nagsabi, Palace Master, may nakita akong intel kung ano ang binabalak ng Great Sky Group. Parehong natuwa si Natir at Carson. Ano ito? Medyo nauhaw si Case, kaya uminom siya ng isang malaking tsaa bago sinabing, ina-activate ko muli ang intel system ng pamilya Jones at nakuha ko ang isang bagay mula dito. Ang dahilan kung bakit sumuko ang Great Sky Group sa marami sa kanilang patuloy na pakikipagsapalaran at proyekto ay upang tumanggap ng isang tao. Ano? Nagkatinginan si Natir at Carson na naguguluhan. Isang kilalang grupo sa Timog na isinusuko ang karamihan sa kanilang mga pakikipagsapalaran at pagsusumikap, lahat para lamang makatanggap ng isang tao. Sino ba yon? Tyr immediately made his uncertainty known, asking, sigurado ka ba, Case? Sino ang taong iyon? Hindi ko alam, sagot ni Case. Iyon lang ang nakuha ko mula sa Intel system at pagkatapos gumastos ng maraming pera. Inilihim ng Great Sky Group ang kanilang mga plano. Wala kaming ideya kung sino ang taong iyon. Kabanata 618. Tempest Pavilion. Napabuntong hininga si Carson. Kung sino man yan, hindi ito magandang balita. Tumango si Tyr. Napakahalaga para sa amin na malaman kung sino ang taong iyon, sa lalong madaling panahon. Kung tama ako, ito ay dapat na isang pambihirang karakter para sa Great Sky Group na gumawa ng napakahusay na haba.
Bigla niyang naalala ang karakter na si Superman. Kung nagawa ng Great Sky Group na magdala ng napakalakas na karakter, magiging lubhang mahirap para kay Tyr at sa kanyang barkada. We don't have much time. Case, we need to know how that person is. You know what to do. Naiintindihan ko, Palace Master, sagot ni Case. Aalamin ko sa lalong madaling panahon. Magaling. Ipinagpatuloy ni Tyr at Carson ang kanilang tea session pagkatapos ni Case na umalis. Weird. I have not seen Zeppelin today. I wonder kung saan siya nagpunta. I don't know why but he seems a little off nowadays, ani Carson. Well, lahat tayo ay may kanya-kanyang sikreto. Ihahayag niya ito sa iyo kapag oras na para gawin niya iyon, sagot ni Tyr. Sa Zeppelin Wayne, alam ni Tyr ang ilang bagay tungkol sa kanya, ngunit hindi gaano. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil si Zeppelin ay maaaring ituring na isa sa mga pinaka-composed na individual na nakilala niya, na alam kung ano ang gagawin sa anumang sitwasyon. Ngayong matagal nang nasa Strego City si Tyr, habang okupado ang Great Sky Group at sa pagkamatay ng pamilyang Jones, oras na para isagawa ang iba pa niyang mga plano. Kadalasan mayroong dalawang panig sa isang issue. Naging mapanganib ang mga bagay sa plano ng Great Sky Group, ngunit nagawa ni Tyr na samantalahin ang pagkakataon at tumawag ng mga reinforcements sa Strego City. Ngayon, ang mga pambihirang mandirigma at leader ng negosyo ay parehong dumating sa Strego City. Ang dating walang laman na mga vilya ng Westlake ay abala na ngayon sa mga gawain ng tao. Pagsapit ng gabi, umuulan. Ayon sa ulat ng panahon, hating gabi ay makikita ang paparating na bagyo. Katulad ng naiulat, lumakas ang buhos ng ulan ng mag-alas 9 na ang orasan. Isang taxi ang patungo sa Tempest Pavilion, na matatagpuan sa timog ng lungsod. Mukhang balisa ang driver. Kung hindi dahil sa kakulangan ng mga customer dahil sa buhos ng ulan, hindi niya tatanggapin ang isang ito. Ang nasabing customer ay isang kakaibang tao. Pagpasok niya sa taxi, agad niyang inilabas ang Dragon Blade at pinagpakinisan ito ng panyo. Inakala ng driver na ninakawan siya. Ngunit tila napansin ng pasahero ang kanyang takot at agad na naghagis ng ilang daang dolyar sa upuan ng driver. Kung hindi ito isang pagnanakaw, ano ang ginagawa niya? Panay ang sulyap ng taxi driver sa kanyang pasahero sa pamamagitan ng rearview mirror. Ang kakaibang lalaki ay labis na nakatuon sa gawaing ginagawa, habang siya ay bumubulong sa sarili kahit na paulit-ulit niyang hinihimas ang kanyang talim. Panahon na para sa paghihiganti, aking kaibigan. Nasa sabik ka bang gumuhit ng mas maraming dugo, aking kaibigan? Hindi na ako makapaghintay, kaibigan, hindi ba? Nataranta ang driver. Nakakuha ba siya ng psycho? Maya-maya, huminto sila sa Tempest Pavilion. Kung paano dumating ang taxi driver na hindi nasaktan ay hula ng sinuman. We are here, sir, sabi ng taxi driver, nanginginig ang boses habang ibinalita ang kanilang pagdating. Nanatiling tahimik si Zeppelin habang palabas ng sasakyan. Lubhang gama ng loob, ang taxi driver ay hinampas ang kanyang paa sa throttle at mabilis na umalis. Isang kidlat ang nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi habang lumalakas ang ulan. Nakahawak sa kanyang talim ng patalikod, si Zeppelin ay nagsundalo. Bawat hakbang pasulong ay nagbabalik ng mga alaala habang naglalaro sa kanyang isipan ang mga eksena. Isang dekada at kalahati na ang nakalipas nang makipaglaban siya kay Dean Young sa pavilion na 10 metro lang ang layo mula sa kinatatayuan niya ngayon. Sa huli, nag-iwan si Dean ng mga permanenteng crossmark sa dibdib ni Zeppelin gamit ang kanyang double blades. Sa lahat ng mga taon na ito, parehong sina Sword Freak at Dean ang pumalit sa kanyang isip at pinananatili siyang gising sa gabi habang iniuutos niya ang kanyang oras upang wakasan ang kanyang mga kaaway. Ngayong naging kasaysayan na ang Sword Freak, si Dean ang naging huling hadlang na nalampasan. Ito ay katatagan ng isang manlalaban. Tanging kapag nalampasan ni Zeppelin ay tuluyang malaya ang kanyang isip. 10 taon na ang nakalilipas, medyo tahimik pa rin ang kalyeng ito, kung saan ang Tempest Pavilion ay isang malinaw na palatandaan dito. Itinuturing itong isa sa 6 na palapag ang taas at matataas na gusali noon. Ngayon, gayunpaman, ang mga skyscraper at mga gusali ng opisina ay itinayo na parang mga kabute pagkatapos ng ulan sa kahabaan ng kalye. Ang Tempest Pavilion ay nawala ang orihinal nitong kadakilaan. Habang naglalakad papunta sa pavilion, umupo si Zeppelin sa isa sa mga pulang bangko. Tumingin siya sa relo niya mga ilang minuto na pala. Dapat nandito si Dean any moment ngayon.
Diretso ang tingin ni Zeppelin habang inaalala ang mga nangyari ilang taon na ang nakalilipas, paulit-ulit. Ito ay ang parehong lugar, sa parehong oras, na may parehong pagbuhos ng ulan. Gayunpaman, hindi kailanman papayag si Zeppelin na maulit ang kasaysayan. Ngayong gabi, ibabalik niya sa lalamunan ni Dean ang malaking markang cross sa kanyang dibdib. Isang kidlat ang kumikidlat sa kalangitan habang dumagundong ang kulog sa di kalayuan. Lalong lumakas ang ulan at hindi nagtagal, mga tunog ng bagyo na lang ang maririnig. Alas 11 na noon, ang oras na itinakda ni Zeppelin. Gayunpaman, ang figure ng isang payat na lalaki na may dalawang talim sa kanyang likod ay hindi lumitaw, si Zeppelin ay sumimangot. Hindi niya naalala si Dean na isang tardy na lalaki. Kabanata 619. Catherine Gibson. Marahil ay hindi naalala ni Dean Young ang eksaktong oras na nag-away sila ni Zeppelin Wayne dahil matagal na iyon. 10 minuto, kalahating oras, isang buong oras ang lumipas. Ating gabi na, ngunit wala pa rin si Dean. Isa sa umaga. Alas 2 ng umaga. Alas 3 ng umaga. Si Dean ay hindi pa nagpapakita. Bumuhos ang ulan sa buong magdamag, habang nakaupo si Zeppelin sa pavilion habang tumatagal. Patuloy niyang pinakintab ang kanyang talim, para lamang hindi dumating ang kanyang kalaban. Alas 4 ng umaga, tuluyang tumayo si Zeppelin at naglakad patungo sa pasukan ng Tempest Pavilion. Ang ulan ay tila hindi humihinto anumang oras sa lalong madaling panahon, at ang lahat ng naramdaman niya ay isang napakalaking kahungkagan sa kanyang puso. Habang isinasaklab niya ang kanyang talim, biglang nakita ni Zeppelin na nakakatuwa ang kanyang mga kilos. Baka hindi siya maalala ni Dean. Hindi pa ba ako sapat? Napabuntong hininga si Zeppelin. Tumingin siya sa kabilang panig ng pavilion at malamig na sinabi, "Lumabas ka, alam kong nandyan ka." Isang silhouette ang lumabas mula sa sulok at dahan-daang lumapit sa pavilion. Ito ay isang napakakakit-akit na babae. Kahit na siya ay nasa late 30s, malapit ng mag-40, ang kanyang hitsura ay hindi nagtraidor sa kanyang edad. Mukha siyang 25 taong gulang sa karamihan. Siya si Lilia Gibson, isa sa mga direktor ng Great Sky Group. Bahagyang nanliit ang mga mata niya nang makita si Zeppelin. Matagal na, Zeppelin. Sa kabilang banda, alam na ni Zeppelin sa simula pa lang na may isang tao na nauna sa kanya na nakatingin sa malayo. Alam niyang ito ang dati niyang kasintahan mula sa Jade Rain Tower. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sila ay nasa magkasalungat na panig kapag nagkita silang muli pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Tumalikod siya sa kanya, ang boses nito ay nagtataksil ng kaunting emosyon habang nagsasalita sa walang pakialam na tono, "Umalis ka, dali. Isa ka na ngayon sa mga direktor ng Great Sky Group, na ginagawa kaming mga kaaway. Hindi ko maipapangako na hindi kita papatayin kung mananatili ka pa." Nagulat si Lilia. Hindi niya inaasahan na magiging napakalupit ang mga unang salita ni Zeppelin pagkatapos ng muling pagkikita pagkatapos ng mga taon na ito. Ngunit marahil, inaasahan niya na mangyayari ito pagkatapos ng lahat. Narinig ko na may kakaibang lalaki na pumunta sa Jade Rain Tower sa loob ng ilang araw na tuloy-tuloy, at nakaupong umiinom ng tsaa buong gabi sa isang pribadong silid sa ikatlong palapag. Dati itong lugar namin, ngunit nagbago ang mga bagay mula noon, sabi niya. Lilia. Paglingon ni Zeppelin, tumingin sa kanya si Zeppelin na may galit sa kanyang mga mata. Tawagin ba kitang Lilia Gibson, o Catherine Gibson? Patay na si Catherine Gibson, walang pag-aalinlangan na sagot ni Lilia. Zeppelin snickered. Since she is already dead, why are you here tonight? You hurt me once, years ago. May balak ka bang gawin ulit? Ilang taon na ang nakalipas, bumagsak ang buhay ni Zeppelin matapos ang kanyang mapangwasak na pagkatalo laban kay Dean. Noon niya nakilala si Catherine at muling bumangon sa tulong nito. Nasa mga mata niya lang siya, at handang talikuran ang paghahangad niya sa Blade Mastery para lang makasama siya. Gayunpaman, nang magpasya siyang magtiwala sa relasyon, tinanggihan siya nito. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit. Umuulan noong araw na iyon, katulad ngayong gabi. Sinabi ni Zeppelin kay Catherine na dapat silang tumakas, na iniwan ang Jade Rain Tower at Strego City sa likuran nila. Gayunpaman, gamit ang iba't ibang mga dahilan na siya ay mahirap at isang lalaking walang kinabukasan, tinanggihan niya ang kanyang pangako. Sa halip, pinili niyang manatili sa Jade Rain Tower. Makukuha niya ang anumang gusto niya doon, ngunit kung aalis siya kasama niya, ang tanging mayroon siya ay pag-ibig. Sa kasamaang palad, ang pag-ibig ay hindi sapat upang panatilihing buhay ang mga tao.
Sa huli, si Catherine ay isang gold digger. Nagkamali si Zeppelin sa simula pa lang. Pagkatapos umalis sa lungsod ng Strego, sinimulan niyang isagawa ng husto ang kanyang mga kasanayan sa talim, at tinulungan ang Carson York na masakop ang Riverdale Province. Tiyak na naging malaking impetus si Catherine para sa Zeppelin. Akala niya makakabalik siya ng mas malakas at maipakita sa kanya ang pagkakamaling nagawa niya. Gayunpaman, isa na siya ngayon sa mga direktor ng Great Sky Group. Ang agwat sa pagitan nila ay lumawak, at hindi sa pabor ni Zeppelin. Zeppelin, marami sa mga bagay ang hindi ko desisyon. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, sumabad si Zeppelin, walang kwentang sabihin iyon ngayon. Hindi ka dapat pumunta ngayong gabi, alam mong wala kang puso noon. Nandidiri ka pa rin sa akin, hindi ba? Oo, sa buong buhay ko. Sa kanyang mga dagwang mata, si Zeppelin ay mukhang nakakatakot, tulad ng isang halimaw na handang sumunggab sa kanyang biktima. Sa pagtingin sa kanya, ang puso ni Lilia ay nanginginig ng marahas habang ang kanyang ekspresyon ay pagod. Hindi ako nagpunta dito ngayon para kunin kung saan tayo naiwan, sabi ni Lilia. May mga bagay, talagang importanteng bagay, kailangan kong sabihin sa iyo. Zeppelin chuckled. Catherine Gibson, I didn't come here for you. Tell me, where is Dean Young? Hindi siya pupunta, at hindi mo rin siya dapat hanapin. Zeppelin, hindi ka kakampi kay Dean. Noon, hindi ngayon. Pakiusap, huwag mo siyang hanapin. Kumunat ang noo ni Zeppelin, hindi niya nagustuhan ang narinig. Nang sabihin niyon, kailangan ni Lilia na magpatuloy, pakinggan mo ako, Zeppelin. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan, at para sa iyong kaibigan para sa bagay na iyon. Ano man ang iyong gawin, huwag mong pukawin ang Great Sky Group. Wala ka sa harapan. Sa kanila. Napangisi si Zeppelin. So, you came here to flex. Are you trying to brag about how powerful Great Sky Group is, or how capable you are now that you are one of the directors there? Hindi, nagkakamali ka. Protesta ni Lilia. Umalis ka na. Itinuro ni Zeppelin ang pasukan ng Tempest Pavilion. Halatang ayaw niyang ituloy ang usapan. Pero Zeppelin, lumabas ka. Dahil sa biglaang pagsabog ni Zeppelin, nanginginig si Lilia bilang tugon. Kabanata 620. Tachin Taylor ng Dunham Lake. Si Lilia Gibson ay dismayado sa reaksyon ni Zeppelin Wayne. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paggawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Marahil ay nahulog na siya ng labis sa pag-ibig sa lahat ng mga taon na iyon at mayroon pa ring damdamin para sa kanya. O baka naman, gusto niyang tabyusan ang mga nagawa niya ngayong nakabalik na si Zeppelin sa Strego City. Huminga siya ng malalim at sumugod kay Zeppelin, niyakap siya mula sa likuran. Nanginginig ang kanyang katawan na parang nabugbog ng kuryente, na sinundan ng pamamanhid. Gayunpaman, itinulak siya nito palayo. Nang may luha sa kanyang mga mata, napaatras ng ilang hakbang si Lilia. Zeppelin. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bigla siyang pinutol ni Zeppelin, huwag mong sabihin ang pangalan ko. Kung gusto mong manatili, sige. Aalis na ako. Sa huli, hindi dumating si Dean Young. Marahil si Zeppelin ay walang iba kundi isang hindi mahalagang tao sa kanya. Gayunpaman, naniniwala si Zeppelin na balang araw ay ipaalala niya kay Dean ang kanyang pangalan. Para naman kay Lilia, ang kanyang damdamin para sa kanya ay nawasak at napawi ilang taon na ang nakararaan. Nagulat, tumayo si Lilia na nakaugat sa lugar, pinagmamasdan ang nawawalang silhouette ni Zeppelin. Zeppelin Wayne, makinig ka sa akin. Umalis ka kaagad sa Strego City, huwag kalabanan sa Great Sky Group. Siya, babalik siya. Lalong lumakas ang buhos ng ulan habang binilisan ni Zeppelin ang kanyang mga hakbang. Hindi niya narinig ang sinabi ni Lilia sa kanya. Ngunit, kahit saglit lang, bigla siyang nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Sa oras na bumalik siya sa mga villa sa Westlake, madaling araw na. Nagpuyat si Carson York buong gabi. Alam niya na lumabas si Zeppelin upang ayusin ang isang lumang relasyon at naunawaan niya na ito ay isang mapanganib na pamamasyal. Gayunpaman, pinili niyang huwag magtanong. Doon siya naupo sa mga pintuan, naghihintay sa pagbabalik ni Zeppelin. Para akong isang ama na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa paaralan. Kahit na si Zeppelin ay hindi anak ni Carson, siya ang kanyang matalik na kaibigan. Napagtanto na buong gabing naghihintay si Carson sa may pintuan, naantig si Zeppelin. Baka sa mukha niya ang pagbibitiw, ngumiti siya kay Carson.
Maghilamos ka at magpalit ng bagong damit. May almusal sa mesa, maikling sabi ni Carson habang umuupo sa sopa sa sala. Hindi nagsasalita ng marami, umalis si Zeppelin para gawin ang utos ni Carson. Lumabas siya ng kanyang silid, na ayos na ang lahat, na may maliit na bagay sa kanyang pagkakahawak. Ito ay isang piraso ng papel na nahulog sa kanyang mga bulsa habang siya ay nagpapalit. Nailusot na ito ni Lilia nang yakapin siya nito. Inihanda ni Carson ang almusal ni Zeppelin sa dining hall. So, sino ang nakilala mo kahapon? The Blade Master or your lover? Tanong niya. Wala akong manliligaw, mataray na sagot ni Zeppelin. Mabilis, tawagan si Tyr. May sasabihin ako. Bumagsak ang puso ni Carson. Ano iyon, Zeppelin? Si Tyr. Kailangan ko din siya dito. Oo naman. Agad dinial ni Carson ang mobile number ni Tyr. Makalipas ang ilang minuto, dumating na siya. Anong meron sa madaling araw? Tanong ni Tyr na inaantok na kinusat ang mga mata habang umiinom ng isang malaking lagok ng oatmeal sa mesa. Tingnan mo ito. Ipinakita sa kanila ni Zeppelin ang papel. Ang babaeng nakasama ko ilang taon na ang nakakaraan sa Jade Rain Tower ay isa na ngayon sa mga direktor ng Great Sky Group. Ibinigay niya sa akin ang papel na ito, kahit na wala akong ideya kung ang impormasyon tungkol dito ay tunay. Magpas siya para sa inyong sarili. Pinasa ni Tyr ang nilalaman na nakasulat sa papel at kumunat ang noo. Kaya ba wala ka nitong mga nakaraang araw? Hindi, sagot ni Zeppelin. The man who defeated years ago is Dean Young, one of the three aces of Great Sky Group. I wanted to challenge him again and waited for him at Tempest Pavilion last night. Who knows that Catherine Gibson would come instead? Nagulat si Tyr. Akala ko Lilia Gibson ang pangalan niya. Ayon sa Intel, anyway. Nagpalit siya ng pangalan. Hey, tumawa si Tyr. I can tell how conflicted you are right now, Zeppelin. Don't act all high and mighty, I can see your burning passion for her. Get lost? Sagot ni Zeppelin, medyo hindi inaasahan. Hindi ka ba nagulat pagkatapos mong basahin ang nasa papel, Tyr? What about it? Ngumiti si Tyr. I had my assumptions kanina na siya iyon. Tama, ano pa ang sinabi ni Lilia sa iyo? Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Zeppelin. She said that we are nothing compared to Great Sky Group, and urged us to leave Strego City immediately. Anong sabi mo? Tanong ni Tyr. I have no say in this. I will do whatever is needed of me. However, I will challenge din to a fight again, no matter the circumstances. You will get the chance, sagot ni Tyr. Pagkatapos ay tumingin siya sa papel at bumulong sa sarili, Sachin Taylor ng Golden Temple ng Dunham Lake. Huminga ng malalim si Carson at sinabing, syempre ang Great Sky Group ay hinahabol si Sachin, ang Diablo ng Dunham Lake. Tutal, napakaraming sakripisyo nila. Taon na ang nakalilipas, nilabanan niya si Master Harrison ng Golden Temple at natalo. Simula noon, wala na siyang makita, gayunpaman, ang Golden Temple sa Dunham Lake ay nakasulat dito. Maaari bang si Sachin ay kasalukuyang nasa templo? Posible naman. Nilukot ni Tyr ang papel para maging maliit na bola at ngumiti. Ngayon ito ay nagiging kawili-wili. Ang Diablo ng Dunham Lake, Sachin, mismo ay nauugnay sa Great Sky Group. Hindi nakakagulat na sila ay umunlad, kawili-wili. Ano sa tingin mo ang susunod nating gagawin, Tyr? Tanong ni Carson. Sa malalim na pag-iisip, hinaplos ni Tyr ang kanyang baba at sumagot, talagang kailangan natin ng karagdagang impormasyon. Maghintay kayo rito, bibisitahin ko ang Golden Temple.